Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn mula August 1 to 15, 2024? Pwedeng nangyayari na to, mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala ninyo. Yung gender na baka lumabas mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na yung lalaki, siya yung extrovert at yung babae, siya yung introvert. At pwede rin na huwag nyo nang pansinin yung gender for as long as tama naman yung reading. Mali lang yung gender. So, ganun na nga lang. Huwag nang pansinin ng gender. Dalawa yung tao natin, oh. Pero ito, lalaki. Ito, wala akong gender. Pero age, meron. Pero, pwede rin namang energy na lang to. So, tingnan ko kung anong mabubuo kong kwento dito. Kasi ito, in a relationship siya, itong lalaking to. Wala naman siyang anak. Kaya lang di na siya masaya sa karelasyon niya. Eto, nakalagay naman, oh, feeling trapped. Ay sa bagay, nakatali kasi yung paa niya doon. So, natingga siya dyan. Hindi na siya makalis. So, iniisip ko, oh, tungkol saan kaya to? Gawin na lang nating energy to kaysa gawin kong ibang tao. Kasi dito, para bang naguluhan siya sa takbo ng buhay niya. Confused ba? Pero dito, para bang mabubuhayan siya ng dugo. Babalik yung excitement o passion. So, probably tungkol to sa work. Na para bang nalito siya, nagpo-procrastinate, di niya alam kung ano bang gusto niya sa buhay. Na para bang natamad na siya. Ganon. Ganun dating sa akin. Kasi nga, wala siyang direction eh. Pero for some reason, dumating ang Ace of Wands na para bang magkakaroon na siya ng action. Magsisimula na kasi Ace. Magsisimula na siyang gumalaw-galaw o umaksyon o mag-isip. At i-follow kung ano talagang gusto niyang mangyari sa buhay niya o kung ano sa tingin niya magbe-bring ng success sa buhay niya. Kasi ito yung page ay child, di ba? So, child ay may kinalaman sa beginning, new beginning. At pentacles ay may kinalaman sa stability, security. So, yun na nga, magsisimula na siyang hanapin ang direksyon niya sa buhay niya, kung saan siya masaya. Kung baga, magsisimula na siyang mag-work ulit siguro o hanapin ng stability. Para bang ano siya, magiging business-minded. So, mukha na siyang pera dito. Sa madaling salita. Magsisimula siyang maging mukhang pera. So, hindi ko sinasabi in a bad way, pero ang sinasabi ko,
magsisimula na siyang mag-isip kung paano magpo-produce ng money. Kasi part dyan ng pagiging curious. Basta bata, curious. Ngayon, didikitin mo lang naman ng pentacles. So, curious sa pera. Ano pa bang pentacles? Curious sa katawan, siguro. Kasi alam ko, ano rin yan eh. Health, di ba? Pentacles ay wealth and health. At business. Sabagay, wealth din naman yun. Sabi, magiging curious yung iba sa inyo kung paano mag-gain ng another source of income o para hanapin ang source of success. Hindi na siya magiging feeling trap dito. Action na siya sa madaling salita. Whether magre-resign siya o gagawa siya ng sarili niyang inspirasyon para maging successful, case-to-case basis. Basta ang mahalaga dito, itong lalaking to, ay magiging masipag. At magiging inspired. Hanapin ang kanyang success. Ngayon, tingnan natin ano bang masasabi pa nito. Ay, sabi, malinaw ba ito? This perato per gelosya. Ba't naman ganon? Elamante. Ay, elamante. Mga bato. Well, may someone dito. Mukhang depressed. Kasi kung titingnan nyo, yung lalaki. Yung hawak-hawak niya ay baril. Nakatama sa ulo niya, Diyos ko. So, grabe ang desperasyon, di ba? Pero may elamante tayo. Iniisip ko, yung babae ba yung tatama ng reading na to? Siya ba yung desperado o depressed? O pwede rin namang lalaki yung madedepress at ang cause ng depression ay babae. Okay? Babaeng to, so pwedeng ito yung kanyang mahal, love interest, kung lalaki man. O nililigawan, crush. Pero ito, mga edad nito, wala pang 40. Wala pang 40. Babae, wala pang 40. O kung 40 man, hindi pa siya kasal. Sabihin natin, wala pang 40. O kung 40 man pataas ay hindi pa siya kasal. So, yan. So, pwedeng case-to-case basis siya yung madedepress, yung sinabi kong babae. For some reason, o lalaki yung madedepress at ang cause ay itong babae. Pero mas tatama to dun sa lalaki, tingin ko. Para kasi siyang unrequited love Baka mag-break o nag-break na iniisip-isip niya palagi itong babae. Siguro yun yung ex niya.
Ano ang masasabi natin dito? O pwede rin namang ganito, sabihin natin babae yung natamaan ng reading na to. At ang cause ng depression ay pwedeng dahil sa jealousy. OMG. Pero mag-ingat. Hindi ko alam kung naniniwala ba kayo sa black magic. Pero may black magic dito. OMG. Babae yung nagkukos ng black magic o psychic attack dito sa lalaking to. Case-to-case basis. Tingnan natin kung ano pang masasabi natin dito. Ito na ang huling deck natin. Travel. Affection? Ano yun? Travel, affection. Hindi kita. Liwanag kasi. Didilim naman. Ayan. So sabi, travel, affection. So pwede itong long distance relationship o crush na nasa malayong lugar. So who knows, baka magka-crush yung iba sa inyo na nasa malayong lugar. Kung LDR naman yung case, doon may love sa LDR. Pero kung hindi LDR, dito papasok to, tingin ko. Itong jealousy na sinasabi ko o yung unrequited love. Kumbaga, yung mga tao na sinabi ko dito, na babae, lalaki, o energy, wala sila sa abroad. Nasa Pilipinas lang din sila. O nasa isang lugar ba. Hindi sila sobrang layo na Luzon, tas Visayas, Luzon, Mindanao. Hindi ganon. O abroad. Hindi. Medyo magkalapit lang sila. Kayang lakarin o kayang ibas, jeep, tricycle. Wala pang 1 hour yung layo nila sa isa't isa, pwedeng ganun. Kasi kung LDR, safe naman. Kasi nandun yung affection. Ito yung LDR, malayo sila eh. Kailangan ng travel. Doon lang tayo may problem sa short distance relationship o nagli-live-in na. Ngayon, kung di naman sila in a relationship eh, baka nga ma-attract yung iba sa inyo. Ma-attract sa someone na nasa malayong lugar, nasa abroad, o ewan ko. Para kasing ano eh, may, malayo sila sa isa't isa na kailangan ng travel. So, mukha tong crush. Either may magkaka-crush sa inyo na nasa malayong lugar, o kayo yung magkaka-crush na nasa malayong lugar. Kasi pwede rin vice versa. Ngayon, punta tayo dun sa ito, yung problemado. Sino yung tatamaan ng reading na nasa short distance na mamamroblema? Sino yung partner ng Capricorn? Ay, grabe naman. Grabe naman kung third party. Sa bagay, jealousy nga yung sabi ko. Parang confirmation na to na meron ngang third party. May dapat talagang pagselosan. Pero anyways, ito yung possible partner ng Capricorn. Okay? Cancer. At Libra. So, ito yung possible partner na tatamaan ng reading na may jealousy o unrequited love. Yung sad ba? Yung sinabi ko dito. Dito okay, di ba? So, dito naman, sa safe ang relasyon pag long distance.
Kasi may affection naman, may love. Sino yung partner ng Capricorn na nasa long distance relationship? Virgo, Aquarius. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.